po sa bawat isa. Humingi po kami muli ng paumanhin dahil nagka-problema po sa technical. Itong schedule po ngayon sa devotion, kaya sasaluhin po muna natin. Pero gayon pa man, salamat sa Panginoon na patuloy laging nag-iingat, gumagabay sa atin, patuloy na hinahanda tayo sa anumang sitwasyon nating kaharapin. Kaya bilang panimula, tayo pong lahat ay gumawid sa Panginoon. Nang makilala ang Diyos, buhay ko'y nabago, ginawang karapat-dapat ang isang katulad ko. Kaya mga pangarap ay nilimo, masunod lamang ang kanyang kalooban. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, ang katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran, buhay ko'y sa Diyos nakalaan. Nang makilala ang Diyos, buhay ko'y nabago, ginawang karapat-dapat ang isang katulad ko. Kaya mga pangarap ay nilimo, masunod lamang kanyang kalooban. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, ang katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran, buhay ko'y sa Diyos nakalaan. Napakabuti ng Diyos na sa akin ay umibig, ang katapatan niya sa buhay ko'y tiyak. Wala na akong ibang paglilingkuran, buhay ko'y sa Diyos nakalaan. Hallelujah. Praise you, Jesus. Purihin kayo, Panginoon. Ang aming buhay, Panginoon, ang aming buong buhay ay sa inyo lamang nakalaan. Hallelujah. 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 Wala na kaming ibang natagpuan, Panginoon, na hihigit pa sa inyo, natutulad sa inyo. Hallelujah. Kaya wala na kaming ibang paglilingkuran kundi kayo lamang. Hallelujah. 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 Purihin kayo, Panginoon.
magamit ninyo, kundi panahanan ng inyong presensya. Hallelujah. Hallelujah. Magamit din, Panginoon, ng buhay namin upang mapapurihan kayo. Hallelujah. 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 Kayo po maghari, Panginoon, sa buhay namin. Hallelujah. Aming Ama, salamat po muli sa oras na ito na pinagkaloob niyo sa amin upang sa pag-aral ng inyong salita. Hallelujah. Holy Spirit, samahan niyo kami muli. Gabayin niyo po kami. Dako niyo po ang presensya niyo saan man kami naroroon. Tulungan niyo po kami na may isang tabi muna ang aming mga sariling kaisipan at tumutok kami, Panginoon, sa sinasabi ng inyong salita. Hallelujah. Nagkakatiwala namin sa inyo lahat, aming Ama, at kayo lamang, Panginoon, ang maitaas sa oras na ito. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Medyo na late po tayo ng start dahil medyo nagkaroon po ng konting delay sa ating nagkaroon po ng problema sa nakaschedule po sa oras ngayon. Kaya purihin ng Panginoon at bibigyan pa rin tayo ng pagkakataon kahit na-late tayo ay nakakapagpatuloy pa rin tayo sa ating devotion. Medyo baka mag-overtime lang po ako ngayon, pero pulitin natin na matapos ang verse na ito. So, nakaraan, patuloy pa rin yung ating pag-aaral sa chapter 1, no, patungkol sa mga requirements ng isang elders. No, ano ba yung mga dapat nilang requirements para sila ay assign, no, as elders or leaders, no? At pagpapatuloy natin ito sa verse 8. Basahin po muna natin sa Titus chapter 1 verse 8. Aklat ng Titus dito sa Tagalog chapter 1 verse 8. Sabi dito, sa halip ay dapat bukas ang kanyang tahanan sa kapwa, may bigin sa kabutihan, marunong magpasya kung ano nararapat, matuwid, banal at marunong magpigil sa sarili. Sa English po, but hospitable, a lover of what is good, sober-minded, just, holy, and self-control. So, hati-hatiin po natin yan, tututukan natin yan. Unahin natin yung hospitable. Nung panahon na ito, no, sa lugar ng Crete, no, sa lugar kung saan naka-assign si Titus sa Crete, madalas po dito ay mga house churches. Actually, nung mga unang panahon, wala pa talagang masyadong physical churches na nakatulad na meron tayo ngayon. Madalas ay house churches. At kaya sa mga house church, ngayon dahil sa mga house churches, nagtitipon ng mga kapatiran, yung mga miyembro ng iglesia, mga Kristiyano, dapat yung elder, no, ay marunong mag-asikaso, no, ng mga bisita o ng mga kapatiran na dumadalo sa loob ng church, sa loob ng house church, no. Madalas pa nga ang mga elder ngayon, no, sa kanilang mga tahanan, doon ginagather yung mga kapatiran, no, na sulat din yan hindi lang sa Crete, sa iba pang lugar, no, na bumabati rin si Apostol Pablo sa iba niyang mga sulat. Kung di ko nagkakamali, si Chloe, no, si Aquila at si Priscilla, sa kanilang mga tahanan, doon nagtitipon-tipon yung mga mananampalataya, no. Kaya kailangan yung isang elder ay marunong umasikaso, hospitable, no, marunong mag-asikaso, tumanggap ng mga bisita, katulad ng nabanggit dito. Dapat bukas ang kanyang tahanan sa kapwa, no. Hindi lang sa mga kapwa mananampalataya, kundi sa iba pang mga kahit hindi sa mga unbeliever, ay bukas dapat ang kanyang tahanan. Tandaan natin, katulad ng pinupunto natin noong nakaraang part, yung sa verse 7, kailangan tayong mga elders o tayong mga Kristiyano, pinapakita natin na yung pag-ibig ng Panginoon, no? Dahil ang Panginoon
ay laging tayong wine-welcome pabalik sa Kanya o papunta sa Kanya, dapat ganoon din tayo. Maiparamdam natin yon sa lahat ng ating kapwa. Mapa-Christian man o hindi. Dapat maramdaman nila yung pag-ibig, yung welcoming spirit na nanggagaling sa Panginoon. Masaya pa nga niyan sa Hebrews chapter 13 verse 2. Sa Hebrews chapter 13 verse 2. Bante lang tayo ng konti. Hebrews chapter 13 verse 2. Sabi dito, huwag ninyong kalimutang patuloyin ang mga dayuhan sa tahanan niyo. May mga taong gumagawa niyan noon at hindi nila alam na mga anghel na pala ang mga bisita nila. Sa English, do not forget to entertain strangers, for by so doing some have unwittingly entertained angels. Sabi ni, hindi natin alam kung sino, pero marahil si Pablo siguro ang nagsulat nito. Sabi niya, huwag kalimutan na mag-entertain ng mga, sa English nga, strangers Dito sa Tagalog, mga dayuhan. Huwag niyong palimutan na mag-entertain, no? Hayaan niyo pumasok sila na kasi kasuhin niyo sa inyong tahanan, no? Baka kasi, sabi niya dito, baka mamaya itong ine-entertain niyo, no, ay mga anghel na pala. Kasi yung mga anghel sa angelology na pag-aaralan natin yan, yung mga anghel, they can take the form of man, no? Kaya nilang magmukhang tao. Baka mamaya, no, yung mga merong nangailangan ng tulong, hindi lang sa pagtuloy sa kanilang tahanan, no? Sa mga biglang nangailangan ng tulong. Alam niyo po ba? Ito mas danas ko tong nung nasa UAE ako. So tuwing nagpe-pray ako sa labas, kunyari maglalakad ako, nananalangin dahil may pangangailangan, lalo na pagdating ng kailangan ko na mag-renew ng visa at kailangan ng malaking pera. Lagi akong nagpe-pray sa labas, lagi akong naglalakad, prayer walk. Madalas ako nakakasalubong ng doon pa naman sa UAE, bihira din yung mga namamalimos. Lalo na pag kapwa mo Pilipino. Kaya madalas ako makasalubong ng ganun, yung kapwa Pilipino, tapos nangangailangan ng pamasahe pauwi lang sa kanilang lugar. Kasi naghanap ng trabaho, wala ng pera pauwi, na-stuck na dun sa lugar na iyon. At minsan, ako naman, di naman ako madalas, patawarin tayo ng Panginoon. Minsan, nilalagpasan ko lang, di ko pinapansin. Tapos bigla convict ako ng Panginoon. Sasabihin na, balikan mo yan, bigyan mo ng pamasahe. Nandun na, nakauwi na ako, babalikan ko pa para lang mabigyan ng pamasahe. Minsan naman, talagang nadala na ako. Pag naramdaman ko na, ito, bigyan mo yan. Binibigyan ko naman. At nakakatuwa niyan. Kinabukasan, kinalaunan, biglang may darating na pagpapala. Higit pa man, hindi man sa church, hindi man sa iyong sariling tahanan, kahit sa labas, kailangan maiparamdam natin na tayo ay hospitable. Na tayo ay talagang tunay na Kristiyano, na maparamdam palagi natin, mapakita natin yung pag-ibig ng Panginoon. Sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 9, be hospitable to one another without grumbling. Tandaan naman natin, pastor, lagi naman ako nagpapatuloy ng kapatiran sa tahanan. But make sure na hindi tayo na talagang bukas sa puso natin ito. Hindi yung, yun na naman, bisita na naman, papapakainin na naman natin to. Papalamunin na naman natin to. Nako, hindi. Kailangan bukas sa puso, with love, na tinatanggap natin ang kapwa natin, without grumbling. So, yun yung hospitable. Sunod, sabi sa English, a lover of what is good. Umiibig sa kabutihan. Sa Tagalog, may nakasulat dito? Sa Tagalog, sabi dito, maibigin sa kabutihan. A lover of what is good. Ang isang elder ay hindi pwedeng umibig sa kasamaan. At ang isang elder na umiibig sa kasamaan, ay hindi pwedeng manguna sa mga Kristiyano. Tandaan nyo po yan. Anumang kasamaan yan, malaki man o maliit, you are not fit to lead Christians kung minamahal nyo po yan. Kailangan tayong mga leaders, elders, o yung mga tatawagin bilang elders or leaders,
ay maibigin sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Maliit man o malaki, kasi meron tayong minsan mga pinapalusot na maliliit na bagay, mga kasamaan na hindi naman kalakihan. But ang kasamaan, maliit man o malaki, ay kasamaan pa din. Evil, it may be small or big, it will be evil just the same. Kaya tandaan po natin yan, we must be lovers of good, not lovers of evil. Sumunod, sober-minded. Ito sa Tagalog kasi hindi gaanong na translate ng ayos, pero sa English mas maayos siya. Sober-minded. Ang ibig sabihin nun ay isang tao na kaya niyang mag-isip ng maayos, o hindi ko sinasabi na hindi siya abnormal. Kaya niyang mag-isip ng ng tama. To think clearly with clarity. Yan, mas maganda sa English eh. Yung talagang maayos mag-isip, hindi yung mga constant jokers. Hindi yung pag tumutok sa isang sitwasyon, no? Kaya niyang magdesisyon ng maayos, hindi walang anumang halong pagbibiro. Kahit sa pagsasalita, dapat ganun. Kasi may mga tao na sa lahat ng bagay dinadaan lagi sa biro. Kahit sa mahihirap na bagay dinadaan sa biro. May pagkakataon talaga, no? Na yung mga seryosong bagay dapat dinadaan sa seryosong bagay. Kahit sa pagsasalita, minsan na sermonan na ako ni Daddy dyan. Nung nagsermon ako minsan, nagsalita ako minsan, sa UAE ata yun. Patawa ako ng patawa, tawa rin naman ng tawa yung mga nakikinig. Kinalaunan, sinabi ako ni Daddy, para manong ginawang comedy bar yung church. Pinatawa mo na lang ng pinatawa yung mga nakikinig. Tinanong mo ba kung napagpala sila o natawa lang sila? Ganun din sa pagdesisyon, no? Yung iba kasi, pag humarap sa isang sitwasyon, no, lalo na sa mga seryosong bagay, pagdesisyon ng mga problema, no, dinadaan natin sa biro, o hindi natin siniseryoso yung pagdesisyon, no? So yung isang elder dapat ay sober-minded, no, na marunong magdesisyon ng magpasya na kung ano nararapat. Tandaan po natin yan, no? Gagana dyan yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Pastor, hindi naman ako marunong magpasya. Talagang takot ako magpasya, no? Mahina yung loob ko. Hindi. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon na manguna, maging elder, no? Humingi tayo sa Panginoon ng wisdom, pagkakalob niya sa atin yun. Ngayon, hindi naman sinasabi na ang isang elder ay dapat ay laging seryoso, no? na sobrang stricto, no? Hindi. May pagkakataon talaga, may panahon ng biruan, may panahon ng tawanan, pero pagdating sa mga seryosong bagay, dapat ay seryoso din tayo. Tandaan po natin, yan yung minsan nakakalimutan natin mga workers, mga elders, mga leaders. Pag panahon na dapat maging seryoso po tayo. Tandaan po natin yan. Sa panahon na kailangan natin maging seryoso, dapat ay seryoso tayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay biruan. It's okay na magtawanan, no? Hindi sinabi ng Panginoon na maging seryoso at maging stricto, maging seryoso tayo sa lahat ng ng bagay, no? May pagkakataon na makaranas tayo ng kasiyahan, no? Pero when it comes to God, lalo sa gawain, no, maging seryoso tayo. No? Itong pagiging sober-minded, madalas itong mabanggit ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo at kay Titus, no? At talagang binibigyan diin ito ni Apostol Pablo. It was an important quality as a leader, yung magkaroon yan, tama Pastor Rayo, laging may kaayusan, no? Magkaroon ng kaayusan. It is very important, binibigyan diin ni Apostol Pablo na yung isang elder or leader ay maging sober-minded. Marunong mag-isip kung magdesisyon ng tama, marunong ding kumilos ng tama. Hindi lang yung palaging pabara-bara. Sunod, ano ba yung tatalakay natin? Hospitable, a lover of what is good, sober-minded, pang-apat, just, makatarungan. Sa
Greek, ang ibig sabihin ng sa Greek, ang original Greek ng just dito ay dikaion. Ang ibig sabihin po nun ay fair, no? Makatarungan, just ay fair. Ano bang Tagalog ng fair? Pantay, pantay-pantay. Tas o kaya just, makatarungan. Napaka ano natin yan. Isa yan sa talagang napaka-importanting makuha o magkaroon ng isang leader or elder. Yung makatarungan. Pantay kung magpasya. There will come a time, lalo na yung mga elder dito, no? Hindi natin maiwasan minsan yung mga kapatiran na naghahanap din ng pabor, no, sa mga elders. Kapag nakuha yung pabor, no, kailangan yung leader o yung elder, no, dapat paboran talaga ng lubusan yung kapatiran na yun higit sa iba pang mga kapatiran. No, hindi po yun pwede. Ang elder ay dapat patas, no, sa lahat ng bagay. Kahit sa pamilya. Sabihin niya na, ano naman yan pamilya anak naman yan ni pastor, anak naman yan ng elder, kaya kahit pasaway, hinahayaan na lang. No. Kaya nga unang-una pa lang sinasabi na ni Apostol Pablo, dapat yung pamilya ay maayos, no? Para lahat, no, sa paningin ng elder ay dapat pantay-pantay. Kung ang Panginoon, ang paningin niya sa atin ay pantay-pantay, walang pinapaboran, ganon din ang tayo na mga elder, mga katiwala ng Panginoon. Dapat pantay-pantay din tayo. Kung magpasya, no, humatol, kailangan meron tayong makatarungan at pantay-pantay tayo kung mag-decision. Amen po ba? There will come a time, at marahil siguro ibang elder dito naranasan na iyon, no, na iba ay malapit, no, mahanap ng pabor, no, pero tayo, oo, hindi naman natin sinasabi na i-deny yung pabor na binibigay sa atin, no, ng mga kapatid, yung mga blessing, no, pero tandaan natin ito, we must be just, no, fair and just bilang mga lingkod ng Panginoon. Ang Panginoon, wala siyang favoritism. Ganon din po tayo. No discrimination, tama. No, lahat ay, sabi doon ni Pastora Gina, walang kinikilingan. Sabi ni Sister Eribans, no discrimination. Tandaan po natin yan. Sunod, katapos ng just, holy, banal. No? So, ang ibig sabihin ng holy or to set apart, no? Ang elder ay dapat maging banal. Tandaan po natin, dapat nga hindi na rule 1 na dapat yan dapat tayo ay banal. Hindi lang yung mga elder, dapat lahat tayo ay banal. So an elder must be holy or set apart, ibang-iba. Yun palang ibig sabihin ng holy na set apart Kailangan ay makita talaga sa isang elder. Hindi makita na yung isang elder ay katulad rin ng makamundong tao. Hindi rin katulad ng mga unbeliever, hindi. Pag nalaman ay ito pala, elder pala to, no? Dapat makita yung pagiging banal sa kanyang buhay, set apart. Sa unang Pedro chapter 1, puntahan po natin yan. Unang Pedro chapter 1, chapter 1 verse 15 to 16. Sabi dito, ang banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Ang banal ang Diyos na tumawag sa atin. At dahil banal ang Diyos na tumawag sa atin, nararapat lang na maging banal din tayo sa lahat, sabi dito, lahat ng ginagawa ninyo. There will be no exception. Everything must be holy. By action, by words, through thinking, or everything in the heart, everything must be holy. Sabi pa dito, verse 16, sapagkat sinabi ng Diyos sa kasulatan, ang Diyos mismo ang nagsabi, unang-una pa lang sa Old Testament, sa Leviticus, sabi dito, magpakabanal kayo dahil banal ako. Sabi ng Panginoon, magpakabanal kayo dahil banal ako. Amen po ba?
we must be holy. Holiness must be seen in an elder. Hindi makamundong bagay. Lalo na tayo, mga elder, mga leaders, mga tatawaging elder, tatawagin na lingkod ng Panginoon. Tayo ang tinitingala. Nakikita tayo palagi ng mga kapatiran. And holiness must be seen in us. Kung ano yung nakikita sa atin ng mga kapatiran, yun ang gagayahin nila. Kaya pwede na sabihin, elder naman yung leader naman po namin, ganyan, di ganun din gagawin namin. Mag-inaya lang naman po namin yung elder namin, kaya kala namin tama. Kaya kailangan maging maingat. Unang-una pa lang, sinasabi rin yan sa pinag-aaralan sa Titus, kailangan may mabuting reputasyon. And holiness comes with it. Kailangan mabuti tayo. Kailangan mapakita natin na mabuti yung ating kabanalan. Amen po ba? Sunod. Sabi dito, self-control. Ito na yung pinakauli sa verse 8. Self-control. Sa Tagalog, marunong magpigil sa sarili. Marunong magpigil sa sarili. An elder must be able to stay focused. Hindi basta-basta nasasway sa kanyang sariling emotion, hindi basta-basta na i-sway o naapektuhan ng anumang nakapaligid sa kanya. Must be able to stay focused, self-control. Mga kapatid, bilang mga elder pa lang yan lalo na pag naging pastor. Pag naging elder, marami na rin makikitang mga problema, sitwasyon, mga kailangan asikasuhin sa mga churches, sa church. And we must not be able to be swayed. Kailangan hindi tayo basta-basta maapektuhan. Dapat hindi tayo maapektuhan ng ganun, kundi maging focus lang tayo. Huwag masyadong mataranta, huwag mag-alala. Must be self-control. Yung self-control, hindi lang naman tungkol sa galit yan Madalas kasi ginagamit yung self-control, yung aral sa self-control sa Biblia, patungkol sa galit. Pero hindi lang yan patungkol sa galit. Sa iba't ibang mga emosyon yan, sa damdamin o sa kilos, sa pag-iisip. Kailangan maging self-control tayo. Tulad na nabanggit pa sa mga una, yung pagiging sober-minded, it comes with self-control also. Kailangan you are able na makontrol ang iyong sarili. Hindi lang sa galit, kundi sa pag-aalala, sa mga sa pagtataranta, pagiging balisa. Hindi ka rin basta-basta na i-sway sa iba't ibang mga emosyon. Tandaan po natin yan. We must be self-controlled. At if we are self-controlled, mapapakita yung pagiging disiplinado natin. Amen po ba? Sa Proverbs chapter 16 verse 30. Anong oras na po? Ayan, sakto lang. Sa Proverbs chapter 16 verse 32, sabi dito, Proverbs, Kawikaan 16 verse 32. Sabi ito sa English, he who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. Sa Tagalogin lang natin para medyo mababaw. Kawikaan chapter 16 verse 32. Sabi dito, higit na mas mabuti ang taong mapagpasensya kaysa sa taong makapangyarihan. Sabi doon, higit na mas mabuti ang taong mapagpasensya kaysa sa taong may kapangyarihan. Naalala niya yung palaging sinasabi, ito lagi ko ring mabanggit ito, yung uncle ni Peter Parker, Spider-Man. Sabi niya, with great power comes with great responsibility. Anong silbi ng kapangyarihan kung hindi mo naman kayang kontrolin ito? Kaya nga sinabi ng kawikaan dito, higit na mas mabuti ang taong mapagpasensya kaysa sa taong makapangyarihan. Slow, sa English, slow to anger. So makatawid yung merong control sa kanyang sarili. May kapangyarihan ka nga, mismong sarili mo hindi mo makontrol. Anong silbi ng iyong kapangyarihan? Amen po ba? Malakas ka nga. Ang dami mo ang kakayanan, pero sarili mo hindi mo makontrol. Anong silbi nun? Sunod, sabi pa dito, higit na mabuti ang taong nakapagpigil ng sarili kaysa sa taong nakakasakop ng isang lungsod.
anong silbi, no? Anong sabi dito ng nagsulat nito, mas mabuti pa yung taong may pagpipigil sa sarili, no? Kaysa naman dun sa may sakop na isang lungsod na wala namang pagpipigil sa sarili. Sakop mo nga ibang mga yung isang lungsod na yun, lahat ng mga tao doon, sakop mo nga, sarili mo minsan, hindi mo makontrol. Wala ring silbi. So, binibigyan diin ni Apostol Pablo dito na it is important to have self-control. Hindi lang sa galit, sa iba pang mga bagay, sa iba pang mga emosyon. We must be able to control ourselves. Pag dumating yung mga iba't ibang mga sitwasyon, doon natin makikita kung paano natin makontrol ang ating sarili. At minsan talaga ay hindi kinakaya ng ating sariling kakayanan. Diyan na pumapasok yung self-control, yung fruit of the spirit na self-control na nasa sa atin na mismo. Naalala niyo po ba yun, yung topic natin doon, yung fruit of the spirit na hindi na natin kailangang matutunan, is already in us, nasa sa atin. At sa mga iba't ibang sitwasyon, lalo na pag tayo ay tinawag na elder o mga elder, no, we must have self-control. Amen po ba? It is unfit, no? Sabi ni Matthew Henry, no, how unfit are those to govern a church who cannot govern themselves, no? Hindi pwede, no? It is unfit, no? Hindi qualified yung isa na tatawagin na manguna sa isang church kung mismong sarili nila ay hindi makontrol. Ganda ng sinabi ni Matthew Henry, how unfit are those to govern a church who cannot govern themselves. Hindi ka pwedeng tawagin na manguna sa isang church kung hindi mo naman pwedeng, kung kayang pangunahan yung sarili. Amen po ba? Tandaan po natin, no? Hindi magbibigay ang Panginoon ng mga ganitong qualifications kung hindi naman importante. Hindi ibibigay ng Panginoon ng mga qualifications na ito kung ito ay hindi importante. At dahil ibinigay ng Panginoon, dito kasi sa verse 8 malapit na tayo magtapos sa qualifications. Dahil binigay ito ng Panginoon sa kanyang lingkod, ito'y napaka-importante. Tandaan natin yan, God's words are true. Dahil sinabi ito sa salita ng Diyos, it is important. At alam natin yan, pag ito ang isang bagay ay dinadoble sa salita ng Diyos, binibigyan ito ng diin. Marami, lalo na sa sulat ni Apostol Pablo, lagi itong nababanggit pagdating sa mga tagapanguna, mga elders, mga leaders ng bawat churches. Lagi itong nababanggit, inulit-ulit lang. Kaya ito'y importante. Yan po ba? Napaka-importante. Kung kayo ay tatawaging leader or elder, o ngayon ay elder or leader na, itong mga qualification na ito ay dapat nasa sa atin. Dahil binigay yan ng Panginoon, napaka-importante. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon na magampanan ang ating mga tungkulin, mga pastor, mga kapwa manggagawa, mga elders, mga leaders. Tulungan tayo ng Panginoon na magampanan natin ang ating tungkulin, no? Ayon sa kanyang salita, sa ano ba mga bagay na kalugod-lugod dapat sa kanya. Purihin ng Panginoon, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa oras na ito. Kung kami man, Panginoon, lahat na ikita niyo, Panginoon, ng bawat isa na naririto, mga elders, o mga tatawagin na maging elder or leader, o kahit mga pastor. Kung kami man, Panginoon, ay nagkulang, patawarin niyo po kami. Hallelujah. Patawarin niyo kami. And from now on, tulungan niyo kami, Panginoon, itong mga qualities na ito, mga qualifications na ito, ay makita sa amin bilang mga elders, leaders of ministries, mga workers, kahit mga pastor, makita sa amin ito. Ipamuhay namin ito.
Nang sa ganon, Panginoon, ay maging effective kami sa inyong gawain. Hallelujah. Nataas ko po sa inyo, Panginoon, sa oras na itong lahat ng mga elders, mga leaders, mga pastor, mga manggagawa, tinawag ninyo. In the name of Jesus, we give them strength, O God. Pagkakataon na kami ay nagkakamali, nagkukulang, pero in the name of Jesus, Lord, give them strength na magampanan namin, magampanan nila, Panginoon, kanilang tungkulin. Ayon sa inyong nais. Salamat po sa inyo. Tapos ko rin pong lahat na nakikinig sa oras na ito na ngailangan ng kagalingan, Lord, pagtugon sa pangangailangan. Hallelujah. Kalakasan. Kung ano pa ng kanilang mga prayer requests, in the name of Jesus, Lord, tumugon po kayo sa lahat ng inyo. Hallelujah. Wala kaming ibang naaasahan kundi kayo lamang. Hallelujah. Sa inyo, Panginoon, hindi kami nabibigo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa inyong mensahe, naway maging paalala sa amin ito, O God, na dapat kaming kumilos ng maayos bilang mga lingkod ninyo. Maipamuhay namin ito at maituro din namin sa iyo. Salamat po sa inyo sa oras na ito, Lord. Ingatan niyo po ang lahat ng mga mananampalataya sa araw na ito. Ano man ang aming gagawin, saan man kami magpupunta, ang pag-iingat niyo sumaamin, O God. Lahat ng mga pangangailangan, tugunan niyo po, O God. Nakikita niyo ang lahat ng ito at kayo nakakalam ng lahat ng ito. At alam niyo kung anong mas makabuti sa amin. At yun ang aming hiling, Panginoon, yun. Kung anong nais ninyo para sa amin, yun ang nais din namin. Purihin kayo, Panginoon, sa oras na ito, sa inyong lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Salamat sa Panginoon. Daan po natin, no? Lagi tayong mamuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Nais ko lang sabihin na tagumpay yung paglilipat sa DFC Bacoor nung linggo. Nanggaling po kami doon. Dinaos ang second year anniversary. At kung di ko nagkakamali, bukas ating pastor Limwell, ating kapatid, ay magkakaroon ng Bible study. Salamat sa mga panalangin ninyo at magkakaroon na ng mga Bible study, mga dating mga Christians na nawalan ng church, no, ay welcome natin sa church na yun. Kung sino pa man po meron na mga kapatiran na gusto nyo follow up, no, sa Bacoor, sa Pamanaan ata yung lugar, no, ng church, no, ano man malapit doon, no, sa loob ng Bacoor, no, ay contact nyo lamang po ang aking kapatid Limuel Masaredo sa kanyang account sa FB para ma-follow up o puntahan upang madausan ng Bible study. Kung sino rin ang merong nais follow up sa lugar ng Balagtas, Bulacan, no? Kung meron tayong lingkod doon na ready na makapag-open ng Bible study. So, ulitin ko po ulit sa Negros Oriental, sa Dumaguete. Sino man ang meron ding kakilala doon na gusto niyo ipa-follow up, no? Welcome po tayo na ma-accommodate niyo. So, God bless po sa bawat isa. Wala na akong maalala na ipa-follow up pa. No. Gayong paman, purihin ng Panginoon. God bless po sa bawat isa. No, ingatan po tayo ng Panginoon. Sa Diyos, lahat ng